Sa isang magulong sulok ng Cubao sa lungsod Quezon, kung saan ang amoy ng diesel mula sa mga bus ay humahalo sa singaw ng nilulutong pagkain sa kalye, nakatayo ang isang paresan na naging alamat na sa buong Kamaynilaan. Hindi ito kalayuan sa Araneta Center Bus Terminal, isang pusod ng mga taong dumarating at umaalis, bawat isa'y may dalang sariling kwento. Araw-araw, mula umaga hanggang sa pusikit na gabi, hindi na ubusan ng tao ang kainang iyon. Ang mga customer ay matyagang pumipila, naghihintay na matikman ang isang mangkok ng mainit na pares na ang bango ay tila nang aakit mula sa malayo. Ang kainan ay kilala sa pangalang Kiperes ni Mang Tonyo. Isang simpleng karatula na gawa sa lumang kahoy ang nakasabit sa harapan nito. Bagamat simple ang itsura, huwag kang magtataka kung ang pila ay aabot hanggang sa bangketa. Maraming handang maghintay ng matagal para lamang sa peres na sinasabing may kakaibang sarap. Ang sabaw nito'y malinamnam at mabango. Ang karne malambot na may tamang kunat, at ang chili garlic oil ay perpektong kasama sa bawat subo. Ang kwento tungkol sa linamnam ng peres ni Mang Tonyo ay kumalat na sa labas ng Cubao. Ang mga driver ng bus panlalawigan ay madalas na dito kumakain bago ipagpatuloy ang kanilang mahabang biyahe. Mga empleyado ng opisina, mga estudyante, hanggang sa mga lokal na opisyal ay nakaupo na rin sa mga mahahabang bangko ng simpleng kainang iyon. Mayroon pang ang mga suki na dumarayo pa mula sa Cavite o Bulacan para lang sa isang mangkok. Sa likod ng tagumpay na ito, ang figura ni Mang Tonyo ay kilala bilang isang taong palakaibigan, masayahin at masipag. Madalas ikwento ng mga taga-roon na nagsimula lamang siya sa isang maliit na kariton. Sa pamamagitan ng tiyaga at sipag, nagawa niyang magtayo ng permanenteng pwesto sa gilid ng abalang kalsada. Marami ang humahanga sa kanyang kwento ng tagumpay. Mula sa kita sa Perez, napag-aral niya ang kanyang 2 anak hanggang sa kolehiyo. Ngunit, dahan-dahan, nagsimulang magkaroon ng mga bulong-bulungan na nagdulot ng pagdududa sa ilan. May isang binatang dating nagtrabaho ng sandali sa kusina ng paresan. Inamin niyang nagtataka siya dahil sa tuwing utusan siyang bumili ng karne ng baka sa palengke, palaging tumatanggi si Mang Tonyo. Sinasabi nitong mayroon na siyang espesyal na supplier na naghahatid ng karne tuwing gabi. Noong una, isinawalang bahala lang ang kwentong iyon. Sino nga naman ang maglalakas loob na pagdudahan ang pinakasikat na paresan sa lugar? Gayunpaman, nagsimulang tumubo ang hinala ng mapansin ng marami na ang presyo ng pares ni Mang Tonyo ay mas mura kumpara sa ibang kainan sa paligid ng terminal. Ito ay sa kabila ng katotohanang mas masarap ito. Nagsimulang magtanong-tanong ang mga tao kung saan nga ba talaga nanggagaling ang karneng ginagamit niya. Kapag tinatanong, ngingiti lang si Mang Tonyo. Sabi niya, galing daw ito sa isang suki na pinagkakatiwalaan na niya sa loob ng maraming dekada. Ang misteryong ito ay umabot sa kaalaman ng isang estudyante ng food technology na nagngangalang Jose de Leon o mas kilala bilang Joey. Nag-aaral siya sa isang universidad sa Maynila, ngunit madalas umuwi sa kanilang bahay sa Quezon City na hindi kalayuan sa terminal. Si Joey ay isang matalino at mapanuring binata. Nang matikman niya ang pares ni Mang Tonyo ng ilang beses, may naramdaman siyang kakaiba. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang tekstura ng karne ay hindi lubos na katulad ng sa baka. Sa simula, inakala ni Joey na guni-guni niya lang iyon. Ngunit bilang isang estudyanteng sanay magsuri ng tekstura at amoy ng pagkain sa laboratorio ng kanilang unibersidad, hindi niya maaring baliwalain ang kuryosidad na iyon. Sa bawat pagnguya, may kakaibang nararamdaman ang kanyang dila. Ang hibla ng karne ay hindi kapareho ng mga sample ng baka na madalas niyang pag-aralan. Ang linamnam nito ay masyadong matindi, tila sobra pa nga. Isang gabi, pagkatapos kumain sa paresan, ikinuwento ni Joey sa kanyang kaibigan at kasama sa apartment na si Marco ang kanyang hinala. Ipinakita niya ang ilang piraso ng karne na binalot niya sa isang maliit na plastic. Seryoso niyang sinabi na sa tingin niya, hindi purong karne ng baka ang pares na iyon. Tumawa lang si Marco at sinabihan siyang huwag masyadong mag-isip. Para sa kanya, ang mahalaga ay masarap ito. Ngunit hindi madaling makontento si Joey. Lalong lumala ang kanyang pagkabalisa dahil nararamdaman niya ang may malaking sikretong nakatago sa likod ng sikat na paresan. Sa kanyang isipan, bumulong siya na kailangang malaman ang katotohanan. Ang desisyong iyon ang naging simula ng isang mahaba at mapanganib na paglalakbay.
Kinabukasan sa unibersidad, naglakas loob si Joey na kausapin ang kanyang senior professor na si Ginang Elena Reyes. Matagal nang nagtuturo ang propesora at lubos na iginagalang sa kanilang fakultad. Seryoso ang mukha ni Joey nang sabihin niyang pinaghihinalaan niyang hindi purong baka ang karne sa paresan ni Mang Tonyo. Kumunot ang noo ni Ginang Reyes. Iginiit niyang mapanganib ang mag-akusa ng walang ebidensya. Gayunpaman, binigyan niya ng payo si Joey na magsagawa ng sarili niyang pagsusuri. Kumuha ka ng sample, suriin mo sa laboratorio, at siguraduhin mo sa pamamagitan ng siyentipikong datos, payo ng propesora. Itinatak ni Joey sa kanyang isipan ang payong iyon. Nang gabing iyon, bumalik siya sa paresan na may ibang intensyon. Umorder siya ng isang serving at palihim na inilagay ang ilang piraso ng karne sa isang maliit na lalagyan na inihanda niya. Mula sa kanyang upuan, pinagmasdan niya ang maliit na kusina sa likod. Napansin niya ang isang maliit na pintong bakal na palaging sarado at nakakandado pa. Para sa kanya, kakaiba iyon dahil bihira ang paresan na may espesyal na bodega. Matapos dalhin ang sample, sinuri ito ni Joey gamit ang mga simpleng pamamaraan sa laboratorio ng unibersidad. Ikinumpara niya ang protina at tekstura nito sa tunay na karne ng baka. Ang paunang resulta ay ikinagulat niya. Hindi nga purong baka ang peres. May halo itong iba, ngunit hindi pa niya matukoy kung ano. Isinulat niya sa kanyang talaan, hindi tulad ng manok. Ang kambing ay may kakaibang amoy na malinaw na iba. Imposibleng isda. May posibilidad na maihalo itong mas murang karne. O di kaya ikarneng hindi karaniwang ginagamit. Lalong nag-alab ang kanyang kuryosidad. Sa mga sumunod na araw, sinadya niyang isama ang dalawa niyang kaibigan, sina Marco at Clara, para kumain sa paresan. Nais niyang marinig ang kanilang opinyon. Pagkatapos matikman, inamin ni Marco na medyo masyadong makunat nga ang karne. Idinagdag naman ni Clara na may kakaibang lasa sa dulo ng kanyang dila, na tila hindi purong baka. Tumango si Joey, lalong nakumbinsi na may itinatago si Mang Tonyo. Nang gabing iyon, matagal na nakaupo si Joey sa kanyang kwarto. Pinagmasdan niya ang mga natirang talaan at sample sa kanyang mesa. Sa kanyang puso, lalong tumibay ang kanyang desisyon. Bumulong siya na kailangan niyang tuklasin ang malaking sikreto ng paresan. Bagamat hindi pa niya alam kung gaano kalaki ang panganib, hindi niya namamalayat na ang susunod niyang hakbang ay magdadala sa kanya sa bingit ng kapahamakan, isang kwento na hindi lamang tungkol sa kanya, kundi sa buong komunidad ng Cubao. Dahan-dahang bumagsak ang gabi sa lungsod Quezon, dala ang maalinsangang hangin matapos ang ulan noong hapon. Nagsimula nang maging tahimik ang mga kalsada sa paligid ng terminal ng bus. Ilang mga street vendor ang nagliligpit na ng kanilang mga paninda. Tanging ang amoy ng inihaw na isaw at mais na lang ang naiiwan sa hangin. Sa di kalayuan, maririnig ang ugong ng huling bus na paalis patungong probinsya. Sa gitna ng katahimikang iyon, muling naupo si Joey sa mahabang bangko ng pares ni Mang Tonyo. Mula sa labas, mukha itong ordinaryo. Maliwanag ang ilaw ng neon sign, at ang usok mula sa sabaw ay umaalimbukay mula sa malaking kaldero. Marami pa ring customer ang nagkukwentuhan habang humihigop ng mainit na peres. Ngunit para kay Joey, iba ang pakiramdam ng lahat ng ito. Mula nang makita niya ang maliit na pintong baka sa likod ng kainan, hindi na napalagay ang kanyang loob. Sigurado siyang nagtatago ng sikreto ang pintong iyon. Nagpanggap si Joey na umorder ng isang serving tulad ng ibang customer. Nang dumating ang mainit na mangkok, dahan-dahan niya itong tinikman. Ang sabaw ay malinamnam at mabango. Ang karne ay malambot at ang chili garlic oil ay maanghang na nakakagana. Lahat ay tila perpekto. Ngunit sa likod ng sarap, may kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Bawat kagat ay lalong nagpapatibay sa kanyang paniniwala na hindi ito purong karne ng baka. Paminsan-minsan, sumusulyap ang kanyang mga mata sa direksyon ng kusina. Mula sa malabong salamin, nakikita niya ang ilang empleyado na abala. Walang kahina-hinala. Ngunit ang pintong bakal sa sulok ay nananatiling sarado. Tila binabantayan ito ng may malaking sikreto. Napalunok si Joey. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang magsimulang kumonti ang mga customer, sinadya niyang bagalan ang pagkain. Gusto niyang maghintay hanggang sa maging tahimik ang lugar.
Tila bumagal ang takbo ng oras. Nagsimulang mawalan ng laman ang mga upuang kahoy sa harapan. Nabawasan ang ingay ng mga nag-uusap. Tanging ang tunog na lang ng kutsara at mangkok ang maririnig. Isa-isang umuwi ang mga customer hanggang sa ilan na lang ang natira. 9:00 na ng gabi. Sakto, nakita ni Joy si Mang Tonyo na naglalakad patungo sa pintong bakal. Inilabas ng matandang lalaki ang isang susi mula sa kanyang bulsa, binuksan ang pinto, at nagmamadaling pumasok. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ito habang hinihila ang isang malaking puting sako. Halatang mabigat ang sako dahil naninikip ang kanyang mga balikat. Matapos maipasok ang sako sa kusina, muling ikinandado ang pinto. Pinanood ni Joy ang pangyayaring iyon na may kumakabog na dibdib. Hindi niya maialis ang kanyang tingin. Ano ang laman ng puting sako? Bakit kailangang dumaan sa pintong laging nakalock? Ang mga tanong na iyon ay umalingaw sa kanyang isipan. Lalong lumalim ang gabi. Ang huling customer ay lumabas na ng kainan. Nagsimula nang magligpit ang mga empleyado. Nilinis ang sahig, pinunasan ang mga mesa, at isinalansan ang mga upuan sa isang sulok. Isa-isa silang nagpaalam. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ni Joy. Tanging si Mang Tonyo na lang ang naiwan sa loob ng kusina. Naging mas tahimik ang paligid ng terminal. Dala ng hangin ang amoy ng diesel mula sa isang bus na kadarating lang. Tahimik ang kalsada, paminsan-minsan lang may dumadaang motorsiklo. Tumayo si Joy mula sa kanyang upuan, dahan-dahang naglakad patungo sa madilim na eskinita sa gilid. Mula doon, masisilip niya ang likuran ng paresan. Maingat siyang lumapit. Mula sa isang maliit na bintanang bahagyang bukas, sumisilip ang liwanag mula sa kusina. Idinikit ni Joy ang kanyang mata sa siwang. Ang nakita niya ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Sa ibabaw ng malaking mesa, nakalatag ang laman ng puting sako. Mga tipak ng karneng maputla at manilaw-nilaw. Magaspang ang hibla nito at matapang ang amoy. Abala si Mang Tonyo. Mabilis ang kanyang mga kamay, hinihiwa ang karne gamit ang isang malaking kutsilyo. Pagkatapos, inilagay niya ang mga piraso sa isang timbangan, isinulat ang numero sa isang kwaderno, at saka inilagay sa isang meat grinder. Umugong ng malakas ang makina sa buong silid. Natigilan si Joy. Malinaw na hindi iyon ang sariwang karne ng baka na kilala niya. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Mabilis siyang yumuko, takot na makita ang kanyang anino mula sa loob. Ang kanyang puso ay tumibok na parang tambol sa digmaan. Sinubukan niyang kontrolin ang kanyang hininga para hindi mataranta. Sa kanyang isip, bumulong siya na totoong may malaking sikretong nakatago sa likod ng pintong bakal na iyon. Ngunit, hindi pa rin niya alam kung anong uri ng karne ang ginagamit. Dahan-dahan siyang umatras, iniwan ang eskinita. Mabilis siyang naglakad patungo sa pangunahing kalsada. Ang madilim na ilaw ng poste ay nagdagdag sa nakakakilabot na pakiramdam. Paminsan-minsan siyang lumingon, nangangambang may nakapansin sa kanya. Nang makaramdam na siya ay malayo na, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang gabing iyon, bumalik siya sa kanyang apartment na nagmamadali. Sa kanyang kwarto, nakaupo si Joy na tulala. Ang tunog ng orasan sa dingding ay marahan, ngunit ang kanyang isip ay hindi tumitigil sa pag-ikot. Tiningnan niya ang kanyang talaan sa mesa at isinulat ang kanyang naranasan. Magulo ang kanyang sulat, ngunit puno ng determinasyon. Isinulat niyang kailangan niyang makapasok sa bodega isang araw. Hindi sapat ang pagsilip lang sa bintana. Tanging sa paraang iyon siya makakakuha ng tunay na ebidensya. Bago matulog, nagkwento siya ng maikli kay Marco na kararating lang. Seryoso ang kanyang mukha nang sabihin niyang ang nakita niya sa likod ng bintana ay hindi katulad ng ordinaryong karne ng baka. Natahimik si Marco. Sa pagkakataong ito, hindi siya tumawa. Sinabi na lang niyang mag-ingat si Joy. Huwag kang padalos-dalos, pre, sabi nito. Ngunit tumango lang si Joy. Buo na ang kanyang desisyon. Nang gabing iyon, nahiga siya ng dilat ang mga mata. Maalinsangan ang pakiramdam. Ang tunog ng ambon mula sa ulan kaninang hapon ay tumutulo pa rin sa kanilang yero. Sa kanyang dibdib, naghahalo ang takot at tapang. Alam niyang ang susunod na hakbang ay mas mapanganib.
Ngunit, alam din niyang habang tumatagal siyang nananahimik, mas maraming tao ang patuloy nakakain ng hindi alam ang katotohanan. Ipinikit ni Joy ang kanyang mga mata na may maikling dasal. Bukas ng gabi, kailangan niyang bumalik. Sa pagkakataong ito, hindi lang para tumingin, kundi para pumasok at kumuha ng ebidensyang hindi matatawaran. Nagbago ang araw, ngunit hindi may alis sa isipan ni Joy ang kanyang nakita noong nakaraang gabi. Ang imahe ni Mang Tonyo na abala sa pagtadtad ng maputlang karne ay patuloy na bumabalik sa kanyang alaala. Sa unibersidad, sinubukan niyang makinig sa klase, ngunit mapungay ang kanyang mga mata dahil halos hindi siya nakatulog. Siniko siya ni Marco, sinabihang mag-focus, ngunit mumiti lang ng bahagya si Joy. Pagkatapos ng klase, agad niyang pinuntahan si Ginang Reyes. Sa opisina ng propesora, naupo siyang balisa habang hawak ang kanyang kwaderno. Mahina ang kanyang boses nang ikwento niya ang lahat ng nakita mula sa bintana sa likod ng paresan. Nakinig ng mabuti si Ginang Reyes. Paminsan-minsan siyang tumatango, ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Ipinaalala niyang napakadelikado ng ginagawa ni Joy. Kung mahuli siya, maaaring manganib ang kanyang buhay. Gayunpaman, hindi napigilan ni Ginang Reyes ang determinasyon ng kanyang estudyante. Alam niyang si Joy ay isang mapanuri at tapat na bata. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sinabi niya nang may diin na ang tanging paraan upang patunayan ang katotohanan ay ang magdala ng tunay na sample mula sa bodega. Ang mga litrato o kwento ay hindi sapat para kumbinsihin ang sinuman, lalo na ang publikong naniniwala na sa pangalan ni Mang Tonyo, sabi niya. Tumango si Joy. Alam niyang hindi ito madali. Ngunit buo na ang kanyang isipan. Mamayang gabi, susubukan niyang pumasok. Buong araw siyang kinakabahan. Sa apartment, inihanda niya ang lahat ng maaaring kailanganin, isang maliit na flashlight, kwaderno, at cellphone na puno ang baterya. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang sling bag. Pagsapit ng gabi, hindi mapakali si Joy. Nakita ni Marco ang kanyang pagkabalisa at tinanong kung saan siya pupunta. Maikli lang ang sagot ni Joy, may kailangan lang akong siguraduhin. Gustong sumama ni Marco, ngunit tumanggi si Joy. Ayaw niyang madamay ang kanyang kaibigan sa panganib. Sa huli, nagpaalala na lang si Marco na mag-ingat siya. Makulimlim ang langit ng gabing iyon, tinatakpan ng madidilim na ulap ang buwan. Nagsimula nang tumahimik ang mga kalsada sa paligid ng terminal. Dahan-dahang naglakad si Joy sa maliit na eskinita patungo sa likod ng paresan. Mula sa malayo, nakita niyang patay na ang ilaw sa harapan ng kainan. Tanging ang malabong liwanag na lang mula sa kusina ang nakasindi. Naghintay siya sa kabilang kalsada, nagtatago sa likod ng isang abandonadong kariton. Makalipas ang ilang minuto, nakita niyang pumasok mag-isa si Mang Tonyo sa kusina. Nagsimulang umugong ang makina ng grinder mula sa loob. Alam ni Joy na ito na ang tamang pagkakataon. Maingat siyang tumawid at pumasok sa likurang bakuran. Ang pintong bakal ng bodega ay nasa kanyang harapan na. Isang malaking padlock ang nakasabit dito. Nanginig ang kamay ni Joy nang ilabas niya ang isang maliit na alambre mula sa kanyang bulsa. Ninenerbiyos, sinubukan niyang buksan ang padlock. Ang tunog ng pagkaskas ng alambre ay malinaw sa kanyang tainga, nagpatayo ng kanyang mga balahibo. Ngunit sapat ang lakas ng ugong ng grinder mula sa loob upang takpan ang ingay. Tila napakatagal ng bawat segundo. Hanggang sa marinig niya ang isang key-click na halos magpalundag sa kanyang puso. Bumukas ang padlock. Mabilis na binuksan ni Joy ang pinto at pumasok. Ang malansang amoy ay sumalubong sa kanya. Malamig at maalinsangan ang silid. Itinutok ng kanyang maliit na flashlight ang isang estanteng kahoy na puno ng mga puting sako. Sa isang sulok, may ilang malalaking freezer na umuugong. Lumapit si Joy sa isa sa mga sako. Maingat niyang binuksan ang itaas na bahagi nito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Puno ang sako ng mga piraso ng karneng maputla at manilaw-nilaw. Makapal ang hibla, hindi tulad ng sariwang baka. Tumagos ang matapang na amoy sa kanyang ilong, nagpaduwal sa kanya. Mabilis niyang inilabas ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang litrato bilang ebidensya. Hindi pa kontento, sinubukan niyang buksan ang isa sa mga freezer.
Nang mayangat niya ang takip, mas malakas na malamig na hangin na maihalong amoy ang sumalubong sa kanya. Sa loob, nakasalansan ang mas malalaking piraso ng karne, nakabalot sa malinaw na plastik na walang anumang tatak. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Joy. Alam niyang malaking ebidensya ang nakikita niya, kahit hindi pa niya matukoy kung anong uri ng karne ito. Nang isasara na niya ang freezer, narinig niya ang mga yabag mula sa kusina. Sumilip ang liwanag mula sa labas. Isang malalim na boses ang tumawag, sino ang nasa loob? Nagpanik si Joy. Agad niyang pinatay ang flashlight. Pinigil niya ang hininga sa dilim. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng bodega. Pumasok ang liwanag mula sa kusina, tinatamaan ang ilang bahagi ng silid. Malinaw na narinig ang mabibigat na yabag. Boses iyon ni Mang Tonyo. Mahina ngunit matalas ang kanyang boses, bumulong siya na may naglakas loob na pumasok sa kanyang bodega. Nagtago si Joy sa likod ng mga sako. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang cellphone. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido. Kung mahuli siya, tapos na ang lahat. Naging mas matindi ang tensyon. Lumapit si Mang Tonyo, sinusuri ang bawat sako. Bigla, isang daga ang lumabas mula sa pagitan ng mga sako at nagpagalaw sa isa rito. Malinaw na narinig ang kaluskos ng plastik. Mabilis na lumingon si Mang Tonyo. Nanliit ang kanyang mga mata. Sino yan? Tumaas ang kanyang boses. Hindi na napigilan ni Joy ang sarili. Sa sobrang taranta, tumalon siya mula sa kanyang pinagtataguan at tumakbo papunta sa pinto ng bodega. Nagulat si Mang Tonyo, ngunit agad siyang hinabol. Naging magulo ang lahat. Nakalabas si Joy mula sa bodega. Malakas na sumara ang pintong bakal. Tumakbo siya ng buong bilis, tinawid ang likurang bakuran patungo sa eskinita. Humihingal siya. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol. Mula sa likod, narinig niya ang galit na sigaw, tigil. Magnanakaw. Hindi lumingon si Joy. Nilundag niya ang isang mababang bakod na kawayan, tumakbo sa madilim na eskinita, at tinahak ang daan patungo sa pangunahing kalsada. Nanginginig ang kanyang mga paa, ngunit pinilit niyang magpatuloy. Hanggang sa makita niya ang mas maliwanag na ilaw ng poste. May ilang mga delivery rider pa roon na naghihintay ng pasahero. Nagmamadali siyang lumapit sa isa at nakiusap na paandarin na ang motor. Walang maraming tanong, humarurot ang motor. Mula sa maliit na side mirror, nakita pa ni Joy ang anino ni Mang Tonyo na nakatayo sa dulo ng eskinita na may mukhang puno ng galit. Sa motor, mahigpit na hinawakan ni Joy ang kanyang cellphone. Nandoon pa rin ang mga litratong kinuha niya. Bagamat muntik na siyang mapahamak, nagtagumpay siyang makakuha ng mahalagang ebidensya. Nang gabing iyon, naintindihan niyang nagsisimula pa lang ang panganib. Siguradong hindi mananahimik si Mang Tonyo. Kinabukasan, mas maagang dumating si Joy sa unibersidad. Maputla ang kanyang mukha dahil halos hindi siya nakatulog. Malinaw pa rin sa kanyang isipan ang sandaling muntik na siyang mahuli sa bodega. Tila mabilis pa rin ang tibok ng kanyang puso. Sa tuwing naaalala niya ang mga papalapit na yabag ni Mang Tonyo, kinikilabutan siya. Ngunit sa kanyang kamay, mayroon siyang isang bagay na mas mahalaga, ang cellphone na naglalaman ng mga litrato ng misteryosong karne mula sa bodega. Nang makita niyang dumating si Ginang Reyes sa kanyang opisina, agad siyang lumapit. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang may natuklasan siya. Tiningnan siya ni Ginang Reyes nang may pagtataka, at saka pinaupo. Binuksan ni Joy ang gallery ng kanyang cellphone at ipinakita ang mga litrato ng mga sako ng karne at laman ng freezer na nakuha niya kagabi. Naging seryoso ang mukha ni Ginang Reyes. Pinalaki niya ang isang litrato at saka bumuntong hininga. Ang hibla ng karneng ito ay malinaw na hindi baka. Maputla ang kulay. Kakaiba ang distribusyon ng taba. At ang tekstura ay hindi tumutugma sa katangian ng sariwang baka. Sa tono ng kanyang boses, halatang nagulat siya at kasabay nito ay nag-aalala. Lumingon siya kay Joy nang may matalim na tingin. Saan mo nakuha ang mga litratong ito? Yumuko sandali si Joy at ikinuwento ang lahat, kung paano siya pumasok sa bodega, kung paano niya nakita si Mang Tonyo na naghihiwa ng kakaibang karne, at kung paano siya muntik nang mahuli nang may isang dagang gumalaw sa sako.
Napatakip ng bibig si Ginang Reyes. Namutla ang kanyang mukha nang marinig ang kwento. Naintindihan niya kung gaano kalaking panganib ang hinarap ni Joy. Matapos ang mahabang katahimikan, sinabi ni Ginang Reyes ng may diin, ang litrato ay paunang ebidensya, ngunit hindi sapat. Para matukoy ang uri ng karning ito, kailangang masuri ang sample sa isang opisyal na laboratorio ng gobyerno. Kung wala iyon, lahat ay ituturing lang na tsismis, at maaaring bumalik sa iyo ang akusasyon, Joy. Kailangan nating mag-ingat. Tumango si Joy. Alam niyang tama ang sinabi nito. Ngunit para makakuha ng tunay na sample, kailangan niyang bumalik sa bodega. Ang alaala ng nangyari kagabi ay nagpatayo ng kanyang mga balahibo, ngunit hindi nagbago ang kanyang determinasyon. Sinabi niyang babalik siya, anuman ang panganib. Habang nag-uusap sila, isang estudyante ang biglang pumasok sa opisina na may seryosong mukha. Si Marco pala iyon. Humihingal siya dahil sa pagtakbo. Mahina ang kanyang boses nang sabihin niyang kaninang umaga ay may nakita siyang dalawang di kilalang lalaki na paligid-ligid sa kanilang apartment. Nagtatanong sila tungkol sa isang binatang katulad ni Joy. Sabi raw ay matagal ng kaibigan, ngunit kahina-hinala ang kanilang mga mukha. Agad na nagbago ang mukha ni Joy. Siguradong mga tauhan ni Mang Tonyo iyon, bulong niya. Tiningnan niya si Ginang Reyes nang may pag-aalala. Nag-aalala rin ang propesora. Mariin niyang sinabi na hindi na dapat kumilos mag-isa si Joy. Kung malaking problema nga ito, kailangan ng isali ang mga otoridad. Ngunit bago iyon, kailangan nila ng ebidensyang hindi matatawaran. Ikinuyom ni Joy ang kanyang kamao. Sinabi niyang babalik siya mamayang gabi. Ano man ang panganib, kailangan niyang makakuha ng sample ng karne. Natahimik ang silid dahil sa kanyang sinabi. Tiningnan siya ni Marco nang may pag-aalala, habang si Ginang Reyes ay bumuntong hininga na lamang. Nang gabing iyon, mas matindi ang tensyon sa syudad. Nakaupo si Joy sa kanyang kwarto habang tinitingnan ang orasan. Tila bumagal ang takbo nito, nagdaragdag sa kaba sa kanyang dibdib. Sa maliit na mesa, inihanda na niya ang isang sterile sample box mula sa laboratorio, mga plastic gloves, at isang maliit na flashlight. Bumulong siya, kung mabigo ako ngayong gabi, baka hindi na ako makauwi. Bandang 11:00 ng gabi, palihim siyang lumabas ng apartment. Tahimik ang kalsada. Tanging ang kahol ng aso mula sa malayo ang maririnig. Maingat siyang naglakad patungo sa paresan ni Mang Tonyo. Mula sa malayo, nakita niya ang isang di kilalang lalaki na nakaupo sa bangko sa harapan ng kainan. Nagpapanggap itong naninigarilyo, ngunit ang kanyang mga mata ay mapagmatsyag. Hindi naglakas loob si Joey na dumaan sa harapan. Pinili niya ang daan sa gilid, sa eskinita na dinaanan niya dati. Hinitay niya ang pagkakataong yumuko ang lalaki para sindihan ang sigarilyo. Mabilis siyang pumasok sa likurang bakuran. Mula sa siwang ng bintana ng kusina, nakita niyang abala pa rin si Mang Tonyo sa grinder. Ang ugong ng makina ang perpektong pantakip sa kanyang mga marahang hakbang. Ang maliit na bodega ay nasa kanyang harapan na. Ang padlock na nakasabit ay tila mas malaki kaysa dati. Tila sinadya ni Mang Tonyo na palitan ito ng mas matibay. Inilabas ni Joy ang isang mas makapal na alambre na inihanda niya. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukang buksan ito. Ang tunog ng pagkaskas ng alambre ay lalong nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Lumipas ang ilang minutong tila ilang oras. Hanggang sa marinig niya ang isang key-click na nagpahinga sa kanya. Bumukas muli ang padlock. Mabilis siyang pumasok sa bodega at isinara ang pinto. Sumalubong agad ang malansang amoy, mas matapang kaysa dati. Agad isinuot ni Joey ang gloves. Binuksan niya ang isa sa mga sako, kumuha ng isang maliit na piraso ng karne, at inilagay sa sterile sample box. Pagkatapos, lumapit siya sa freezer, binuksan ang takip, at kumuha rin ng isang piraso mula sa loob. Isinara niya ng mahigpit ang kahon at inilagay sa bulsa ng kanyang jacket. Ngunit, bago pa siya makalabas, narinig niya ang mga yabag mula sa labas. Sa pagkakataong ito, higit sa isang tao. Mula sa kanilang boses, malinaw na kausap ng di kilalang lalaki si Mang Tonyo. Sabi nila, may nakita silang anino na pumasok sa likod. Namutla ang mukha ni Joy. Ibig sabihin, nahuli na siya.
Narinig niya ang boses ni Mang Tonyo, mahina ngunit puno ng galit. Kung naglakas loob siyang bumalik, ngayong gabi, hindi na siya makakalabas dito. Nanigas si Joy sa kinatatayuan. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nasa kamay na niya ang sample box, ngunit ang daan palabas ay sarado na. Naintindihan niyang mas mapanganib ang gabing ito kaysa sa nauna. Ang bawat segundo sa loob ng bodega ay tila walang katapusan para kay Joy. Nakatayo siyang naninigas sa likod ng mga sako habang mahigpit na hawak ang sample box. Malamig na pawis ang tumutulo mula sa kanyang sentido. Mula sa labas, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kusina. Tumagos ang liwanag sa kadiliman. Papalapit ang mga yabag, mabibigat at tiyak. Pumasok si Mang Tonyo kasama ang dalawang di kilalang lalaki. Umalingit-ngit ang pinto, nagpatayo ng mga balahibo ni Joy. Malakas ang boses ni Mang Tonyo. Alam kong nandito ka. Lumabas ka bago pa kita kalagkarin. Natahimik ang paligid. Tanging ang ugong na lang ng freezer ang maririnig. Pinigil ni Joy ang kanyang hininga. Idinikit niya ang kanyang katawan sa pader, umaasang hindi makikita ang kanyang anino. Ngunit alam niyang hindi siya magtatagal sa pagtatago. Nagsimulang suriin ng dalawang lalaki ang bawat sako. Tinatanggal ang mga plastik at sinipa pa ang isa. Sa sobrang taranta, napansin ni Joy ang isang maliit na ventilation vent sa itaas na bahagi ng pader ng bodega. Hindi malaki ang butas, ngunit sapat na para sa kanyang payat na katawan. Halos 3 metro ang taas nito mula sa sahig. Iyon na lang ang tanging daan palabas. Napalunok siya. Alam niyang napakaliit ng pagkakataon. Dahan-dahan siyang gumalaw patungo sa estanteng kahoy sa tabi ng mga sako. Nanginginig ang kanyang kamay nang magsimula siyang umakyat. Gumalaw ang mga sako. Ang ilan ay nahulog, lumikha ng malakas na ingay. Agad na lumingon ang lahat. Ayon siya, sigaw ng isang lalaki. Wala nang pakialam si Joy. Gamit ang natitirang lakas, hinila niya ang kanyang katawan patungo sa vent. Nahawakan niya ang kinakalawang na bakal sa gilid. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw sa ibaba. Sinubukang abutin ni Mang Tonyo ang kanyang paa, ngunit kalahati na ng katawan ni Joy ang nasa labas. Sa huling tulak, nagawa niyang makalusot. Malakas na bumagsak ang kanyang katawan sa lupa sa labas ng bodega, nagdulot ng sakit sa kanyang likod. Walang sinayang na oras, agad siyang tumayo at tumakbo. Mula sa loob ng bodega, narinig niya ang sigaw, "Habulin niyo." Lumabas ang dalawang lalaki para habulin siya. Ang kanilang mabibigat na yabag ay papalapit. Tumakbo si Joy ng buong lakas, tinawid ang likurang bakuran, at pumasok sa madilim na eskinita. Humihingal siya, nanginginig ang mga paa, ngunit hindi siya dapat tumigil. Sa likod, papalapit ang kanilang mga boses. Ngunit, pumanig pa rin sa kanya ang swerte. Mula sa malayo, nakita niya ang mas maliwanag na ilaw ng poste. Palatandaan na malapit na ang pangunahing kalsada. Binilisan pa niya, nilundag ang isang bakod na kawayan, at tinahak ang maliit na daan patungo sa maraming tao. Sa wakas, nakarating siya sa pangunahing kalsada. May ilang sasakyan pa ring dumadaan. Kumaway si Joy sa isang tricycle na nagkataong dumaan. Natataranta, nakiusap siyang paandarin na agad ito. Walang maraming tanong, humarurot ang tricycle palayo sa eskinita. Mula sa maliit na side mirror, nakita ni Joy ang dalawang lalaki na huminto sa gilid ng kalsada, pagod sa paghabol. Sa likod nila, nakatayo si Mang Tonyo na may mukhang puno ng galit, matalim na nakatingin sa papalayo niyang tricycle. Sa tricycle, mahigpit na hinawakan ni Joy ang sample box sa kanyang bulsa. Nanginginig pa rin ang kanyang kamay, ngunit gumaan ang kanyang loob. Nagtagumpay siyang makakuha ng tunay na ebidensya. Nang gabing iyon, umuwi siya sa apartment na pagod. Ngunit nanatiling dilat ang kanyang mga mata. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Kinabukasan, agad niyang pinuntahan si Ginang Reyes sa laboratorio ng unibersidad. Nang makita ang sample box, naging seryoso ang mukha ng propesora. Maingat niya itong binuksan at sinuri. Ipinaliwanag ni Joy na ang isang piraso ay galing sa sako at ang isa ay mula sa freezer. Tumango si Ginang Reyes at agad na naghanda ng paunang pagsusuri gamit ang simpleng analysis method.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang resulta sa screen ng computer. Ang protina at hibla ng kalamnan ay malinaw na iba sa baka. Nanigas ang mukha ni Ginang Reyes. Hindi ito baka, mahina niyang sinabi. Naramdaman ni Joy ang kilabot. Tama nga ang kanyang hinala. Ngunit, pinigilan siya ni Ginang Reyes. Hindi pa tayo pwedeng mag-anunsyo ng kahit ano. Kailangang masuri pa ito sa opisyal na laboratorio ng gobyerno. Kung wala iyon, lahat ay ituturing na espekulasyon. Tandaan mo, Joy, kalaban natin ang isang malaking negosyo na may maraming tapat na customer. Kung kumalat ang chismis na ito nang walang matibay na ebidensya, mapanganib. Tumango si Joy. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin. Nang tanghaling iyon, dinala nila ang sample sa opisyal na laboratorio. Matagal ang proseso. Naghintay si Joy ng balisa. Pabalik-balik siya sa pasilyo habang hawak ang kanyang kwaderno. Dumating sina Marco at Clara para samahan siya. Sinusubukang pakalmahin siya, kahit na sila mismo ay kinakabahan. Makalipas ang ilang oras, lumabas ang isang laboratory analyst na may dalang folder. Seryoso ang kanyang mukha. Sinabi niyang base sa SAG method, ang karne ay walang bakas ng baka. Ang komposisyon nito ay karamihan ay mula sa karne ng baboy at ilang hindi matukoy na sangkap. Natahimik ang silid. Napatakip ng bibig si Joy habang nanginginig. Tiningnan ni Ginang Reyes ang resulta ng may malungkot na mukha. Ang katotohanan ito ay tiyak na iayanig sa buong komunidad. Sa loob ng maraming taon, naniniwala ang mga tao na kumakain sila ng pares na baka, ngunit malayo pala sa katotohanan. Ikinuyom ni Joy ang kanyang kamao. Mariin niyang sinabi na hindi lang ito tungkol sa reputasyon, kundi tungkol sa katapatan at kalusugan ng maraming tao. Karapatan ng mga mamamayan na malaman kung ano ang kinakain nila. Ngunit, muling nagpaalala si Ginang Reyes, siguradong hindi mananahimik si Mang Tonyo. Kung lumabas ang impormasyong ito, ikaw ang unang target, Joy. Huminga ng malalim si Joy. Tiningnan niya ang folder ng resulta nang may mga matang puno ng determinasyon. Ano man ang panganib, kailangan itong malaman ng lahat. Naintindihan niyang ang susunod na hakbang ang pinakamapanganib sa lahat, ang isiwalat ang sikretong ito sa publiko. Nang araw na iyon, makulimlim ang langit sa Quezon City, ngunit napakasaya ng plaza. Idinaraos ang isang taunang food festival. Dose-dose ng mga tindahan ng tradisyonal na pagkain ang nakahilera. Mula sa isaw, kwek-kwek, hanggang sa iba't ibang kakanin. Dagsaan ang mga tao kasama ang kanilang mga pamilya. Tumatakbo ang mga bata na may hawak na lobo, habang ang tunog ng modernong banda ay maririnig mula sa entablado. Sa gitna ng kasiyahan, ang tindahan ni Mang Tonyo ang pinakamalaki. Isang malaking banner na may nakasulat na ang alamat ng pares sa Cubao, ang nakalatag sa harapan. Mahaba ang pila ng mga customer. Hindi sila makapaghintay na matikman ang pares na itinuturing na simbolo ng kanilang lugar. Naghanda pa nga ang mga organizer ng isang espesyal na parangal para kay Mang Tonyo bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa lokal na kultura ng pagkain. Ngunit sa isang sulok, nakatayo si Joey na may seryosong mukha. Hawak niya ang isang folder na naglalaman ng opisyal na resulta mula sa laboratorio at isang flash drive na puno ng mga litrato at video ng kanyang investigasyon. Sa tabi niya, kasama niya si Ginang Reyes. Baka sa mukha nito ang pag-aalala, ngunit nanatili siyang tapat sa tabi ng kanyang estudyante. Bumulong si Ginang Reyes, Joy, kapag ginawa mo ito, wala nang atrasan. Handa ka na ba? Tiningnan ni Joy ang entablado ng may mga matang puno ng determinasyon. Mahina niyang sinabi na mas matatakot siya kung mananahimik lang siya. Nang tawagin ng MC si Mang Tonyo para tanggapin ang parangal, umalingaw ang malakas na palakpakan. Sumigaw ang mga tao, naglabasan ang mga cellphone, at bakas ang pagmamalaki sa mukha ni Mang Tonyo habang paakyat siya sa entablado. Ang kanyang malapad na ngiti ay nagpapakita ng tiwala sa sarili, na tila walang makakatinag sa kanya. Ngunit bago pa maibigay ang parangal, lumapit si Joy sa harapan. Malakas ang kanyang boses na bumasag sa katahimikan. Paumanhin po, hindi ko po maaaring hayaang maibigay ang parangal na ito bago malaman ng lahat ang katotohanan. Agad na nagkagulo ang mga tao. Nagbulungan ang ilan, nagtataka ang iba, at may sumisigaw kung sino ang binatang iyon.
Lumingon si Mang Tonyo, agad na nagbago ang kanyang mukha. Sa matalas na tono, tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ni Joey. Itinaas ni Joey ang folder. Sinabi niyang isa siyang estudyante ng food technology na nagsagawa ng pagsusuri. Ang pares mula sa kainan ni Mang Tonyo ay hindi purong karne ng baka. Ayon sa resulta ng AV test, ito ay naglalaman ng karne ng baboy at iba pang hindi matukoy na sangkap na maaaring mapanganib sa kalusugan. Lalong nagkagulo ang mga tao. May sumigaw na hindi sila naniniwala. May napatakip ng bibig dahil sa pandidiri. Mayroon ding umiyak dahil sa pakiramdam na naloko sila. Naghalo-halo ang mga boses, naging isang malaking ingay. Namula ang mukha ni Mang Tonyo. Nanginginig ang kanyang boses nang itanggi niya ang lahat. Paninira. Isang batang tulad mo, naglakas loob kang akusahan ang negosyo kong minana ko pa sa aking mga magulang. Itinuro niya si Joy nang may galit. Ngunit nanatiling matatag si Joy. Isinaksak niya ang flash drive sa projector sa entablado. Agad na nagbago ang palabas, ipinakita ang mga litrato ng sikretong bodega, mga sako ng maputlang karne, at mga freezer na puno ng misteryosong karne. Lumabas din ang isang maikling video mula sa kanyang cellphone na nagpapakita ng paghihiwa at paggiling ng karneng malinaw na hindi baka. Natahimik sandali ang mga tao at saka muling nag-ingay. Naghalo ang mga sigaw at iyak. Isang ina ang yumakap sa kanyang anak habang bumubulong na madalas silang kumain doon. Isang ama na driver ng bus ang yumuko sa pagkadismaya dahil sa loob ng maraming taon, naniniwala siyang tunay na baka ang pares na iyon. Higit pa rito, ipinakita rin sa screen ang resulta mula sa laboratorio na may opisyal na selyo ng gobyerno. Malinaw na nakasulat na walang bakas ng baka ang karne. Isang lokal na opisyal na naroon sa pagdiriwang ang umakyat sa entablado. Seryoso ang kanyang mukha nang sabihin niyang kung totoo ang ebidensyang ito, kailangang ipatigil agad ang operasyon ng paresan at sampahan ng kaso. Agad na umakyat sa entablado ang mga pulis para hawakan si Mang Tonyo na pilit na tumatanggi. Umalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao. Ang pangalan ng maalamat na paresan ay gumuho sa isang iglap. Nakatayo si Joy sa entablado na nanginginig ang katawan. Malamig ang kanyang mga kamay, ngunit gumaan ang kanyang loob. Nagtagumpay siyang isiwalat ang katotohanang matagal nang nakatago. Tinapik ni Ginang Reyes ang kanyang balikat ng may pagmamalaki, bumulong na ginawa niya ang tama. Ang araw na iyon ang naging malaking pagbabago para sa komunidad. Ipinasara ang pares ni Mang Tonyo. Inimbestigahan ang kaso at nagsimulang maging mas maingat ang mga tao sa kanilang kinakain. Ang pangalan ni Joy ay kumalat bilang isang estudyanteng naglakas loob na isiwalat ang katotohanan kahit na muntik nang mapahamak ang kanyang buhay. Sa isang tahimik na gabi matapos ang lahat ng gulo, nakaupo si Joy sa kanyang apartment, nakatingin sa mga bituin. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang malaking sikreto ay nabunyag na, at hindi na muling maluloko ang mga tao. Mula ng araw ng pagbubunyag sa plaza, ang pangalan ni Joy De Leon ay naging bukang bibig ng lahat. Nagsulat ang mga lokal na pahayagan tungkol sa estudyanteng nagbunyag sa sikreto ng paresan. Inanyayahan siya ng mga istasyon ng radyo para magkwento. Puno naman ng komento ang social media mula sa mga taong nakaramdam na naloko sila, ngunit kasabay nito ay humanga sa tapang ng binata. Ngunit sa likod ng lahat ng atensyon, hindi naging mas tahimik ang buhay ni Joy. Sa katunayan, mas marami siyang naramdamang matang nakatingin sa kanya. Sa kalye, may mga bumabati sa kanya ng may paghanga, ngunit mayroon ding tumitingin ng masama. Ilan sa mga dating customer ni Mang Tonyo ay hindi pa rin naniniwala at iniisip na sinisiraan lang ni Joy ang isang mabuting negosyante. Sa apartment, madalas siyang paalalahanan ni Marco na mag-ingat. Ilang beses nang may mga di kilalang lalaki na paligid-ligid sa kanila. Hindi malinaw kung sino sila, ngunit kahina-hinala ang kanilang mga tingin. Nakatanggap din si Clara ng isang anonymous na text message na nagsasabing patigilin si Joy sa pagsasalita tungkol sa kaso. Lahat ng ito ay nagdulot ng muling pagkabalisa kay Joy. Sinubukan siyang pakalmahin ni Ginang Reyes. Sabi niya, ang katotohanan ay hindi laging madaling tanggapin, ngunit sa huli, panahon ang magpapatunay kung sino ang tama.
Pinayuhan din niya si Joey na mag-focus sa kanyang pag-aaral. Huwag hayaang masira ang kanyang kinabukasan dahil sa laban na ito. Samantala, hindi rin nawawala sa balita si Mang Tonyo. Nahaharap siya ngayon sa kaso matapos makahanap ang mga pulis ng ebidensya sa kanyang bodega. Ilang mga testigo ang tinawag, kabilang na ang isang dating empleyado na nakakita sa supplier ng karne na dumarating tuwing gabi. Nahati ang opinyon ng mga tao. May mga galit na galit dahil naloko sila. Mayroon ding nagtatanggol pa rin, sinasabing nagbigay ng trabaho ang paresan at naging simbolo ng kanilang lugar. Sa gitna ng tensyon, nakatanggap si Joey ng imbitasyon mula sa lokal na pamahalaan para magsalita sa isang forum tungkol sa kalusugan at kaligtasan ng pagkain. Ginanap ito sa isang malaking hall. Dumalo ang mga opisyal, negosyante, estudyante at publiko. Kahit kinakabahan, mahinahon na ikinuwento ni Joey ang kanyang karanasan. Ikinuwento niya ang hinala na nagsimula sa isang mangkok ng pares, ang kanyang pagpasok sa bodega, hanggang sa muntik na siyang mahuli. Idiniin din niya ang kahalagahan ng katapatan sa negosyo, at kung gaano kapanganib kung hindi alam ng mga tao kung ano ang kanilang kinakain. Isang mahabang palakpakan ang umalinggaw sa hall. Marami ang naantig. Mayroon pa ngang napaiyak dahil sa pag-iisip na ang laban ng isang estudyante ay maaaring magligtas sa kalusugan ng marami. Nangako ang isang opisyal na hihigpitan nila ang pagbabantay sa mga pagkain upang hindi na maulit ang ganitong kaso. Ngunit pagkatapos ng programa, muli niyang naramdaman ang anino ng panganib. Habang palabas siya, isang di kilalang lalaki ang lumapit at bumulong ng may malamig na tono, "Huwag kang makialam sa buhay ng may buhay." Agad na hinila ni Marco si Joey palayo. Ngunit malinaw na ang banta na iyon ay nagpaalala sa kanila na hindi pa tapos ang panganib. Nang gabing iyon, nakaupo si Joey sa kanyang kwarto na balisa. Tiningnan niya ang bintana, pinagmamasdan ang ilaw ng poste sa labas. Alam niyang hindi pa tapos ang kanyang laban. Ang pagbubunyag sa sikreto ng pares ay simula pa lang. Marami pa siyang kailangang gawin para masigurong ligtas ang mga tao sa mapanganib na pagkain. Sa mga sandaling iyon, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Ana, ang anak na babae ni Mang Tonyo. Nakiusap itong magkita sila ng palihim. Nag-alinlangan si Joey, ngunit pumayag din siya dahil sa pakiramdam na may mahalagang sasabihin si Ana. Nagkita sila sa isang maliit na kapihan malapit sa palengke. Dumating si Ana na maputla, maga ang mga mata na tila kagagaling lang sa iyak. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang wala siyang kaalam-alam sa sikreto ng kanyang ama. Nagulat din siya nang mabunyag ang kaso. Ngunit gusto niyang malaman ni Joey na wasak na ngayon ang kanilang pamilya. Ang kanyang ina ay nagkasakit dahil sa kahihiyan. Tumigil sa pag-aaral ang kanyang kapatid dahil hindi na makatiis sa mga naririnig. At siya mismo ay nawalan ng maraming kaibigan. Tiningnan ni Ana si Joey nang may namumugtong mga mata, nakiusap na huwag sanang kamuhian ang buong pamilya nila dahil sa pagkakamali ng kanyang ama. Natahimik si Joey. Naramdaman niya ang bigat ng mga salita. Naintindihan niyang bawat katotohanang nabubunyag ay may dalang konsekwensya, hindi lang para sa maisala, kundi para rin sa mga taong malapit sa kanila. Yumuko siya at mahinang sinabi na hindi niya intensyong sirain ang pamilya ni Ana. Nais niya lang malaman ng mga tao ang katotohanan. Ang pagkikitang iyon ay nag-iwan ng malalim na marka kay Joey. Mula ng gabing iyon, mas naintindihan niyang ang kanyang tapang ay hindi lang tungkol sa tama o mali, kundi tungkol din sa kung paano harapin ang mga resulta ng kanyang mga desisyon. Sa labas, dahan-dahang bumabalik sa normal ang Cubao, ngunit ang anino ng kaso ng paresan ay nanatili sa puso ng mga tao. Ang pangalan ni Joey ay lalong nakilala